pag-uwi niya. And Brother Jeremy, nauna siya sa akin attend sa sa Berean. Hindi ko na malala. Pero kung hindi na kami yung kasabay, 2007. 2008, nag-start si Brother Jeremy. And so, maraming mga memories din na naiwan ni Brother Jeremy sa Berean Baptist Church. And maraming ups and down yung Berean noon. And nandyan siya sa nakikita yung nangyayari. Nakikita niyo yung kamay ng Panginoon din na nagbubog sa church. So sa gabi dito at yung mga welcome muna namin yung mga visitors in behalf sa Berean Baptist Church. Welcome kayo sa pag-ano namin ngayong gabi. Ano natin yung muna ngayon. Yung time muna, ibigay ko muna kay Pastor yung time. Mamaya na tayo magbibigay ng mga ano natin sa kay Brother Jeremy message na. May konting ano lang si Pastor i-share sa atin ngayong gabi. Okay, thank you very much, Brother Giselle. Siguro mamaya, kung sino yung may mga testimonies, how the Lord used Brother Jeremy to influence your life or to be a blessing to you, we would like for you to share that in this little while. At ano rin yung wish or yung desire niyo for Brother Jeremy. When I came to Qatar, to Pastor Berean Baptist Church, I have so many things in mind. Alam mo marami akong gagawin dito sa church. Maraming dapat ituro, maraming mga dapat i-ano sa church. And one of those things, of course, is Brother Jeremy, is yung I've always stood for the King James Bible. This is, hindi naman ito yung sa church na pinangalan. This is just a personal testimony about Brother Jeremy. Even in our church, I know we have always believed na we use the King James Bible, yung authorized version 1611 na Bible. And one of the things na concern ko talaga when I came to Qatar, Pastor Berean Baptist Church, is yung issue na yun, because that is always a big deal. But when I arrived here, I found out na there is one person who is very, very strong in that area, and that is our friend, Brother Jeremy. And so, I've already told Brother Jeremy several times na sabi ko sa kanya, talaga nagpasalamat ako sa kanya because I should be doing that, but because of his efforts, dahil din sa kanyang burden, most, if not all of yung mga nasa church ngayon ay gumagamit ng yung King James na Bible. That is something na I will never forget na naitulong ni Brother Jeremy sa church. Sabi ko sa kanya, malaki yung nagawa mo sa church because I should be the one doing that. And sometimes people will misunderstand you. Sometimes people will even probably not hate you. People will not like you because of that. But he is the bad man. I mean, he did the dirty work. He did what was very hard to do for me and for him as well. And kahit na ganyan nung kasama kami ng Brother Conrad, ay palagi kong sinasabi na that is one thing I thank the Lord for Brother Jeremy. And of course, yung wife niya na si Sister Irene ay nakasama ko rin dito sa Berean Back for several months. And I'm also thankful for Sister Irene. Sister Irene, if you know her, she has a servant heart. She loves to serve the Lord. And that is one thing I love about Sister Irene. She was the one who covered
or songbooks, yung mga naglagay ng mga numbers dyan. Okay? Yung mga walang cover, dapat para kay Claire yan. Dahil kung yung sinasabi niya pa rin ginagawa yung responsibility niya. Erin read those songbooks. At yeah, you tell Erin to do something in this lesson. And medyo nalulungkot din ako personally na Brother Jeremy has to leave Qatar, has to leave the Berean Baptist Church. But I'm also happy because makakasama din yung kanyang wife. As we all know, hindi naman talaga ganun sila katagal ng sama. Because when they had their wedding, less than a month after that, Brother Jeremy came to Qatar. And after 1 year, Sister Erin came over. And less than a month, kung pagsama nila rito, nangyari na yung nangyari sa kanila. So, talagang hindi sila kasama ng matagal na ano. I'm just happy for Brother Jeremy and for Sister Irene na at least magkasama na sila sa Pilipinas. And Brother Jeremy, I will always be praying for you. And you will always be a friend to me. And I will always be thankful to the Lord for what you have done. Ministry also in my life. Marami pang nagawa si Brother Jeremy sa akin actually na I know ayaw niya rin sabihin. Yung generosity, yung kanyang tulong sa ating mission conference, and so many things. And I thank the Lord for Brother Jeremy, for his kind heart, and for the things he did, Berean Baptist Church. And ang aking desire na para sa kanya is, sabi ko sa kanya, Brother Jeremy, magpahiniling ka. If he will, we will support him. Amen? Amen. We will support him. We will support him financially, we will support him with our prayers. We will do everything we can to help him. Brother Jeremy, I love you. I will always be praying for you. And you will always be a friend of you. So, mas maganda siguro si Brother Jeremy na dito eh. Para makikita niyo. Kasi nahihirapan sila ganyan. So, yung ano natin ngayon, yung mga kasunod yung magbibigay ng mga yung kung naging blessing kay Jeremy o ano yung pwede nyo ibigay ibigay na mga words, mga encouragement ng Brother Jeremy, ay bukas natin yung kalagitnaan. Unahin natin yung mga lumang kaibigan ni Brother Jeremy. Siguro, pamitin natin yung mga gold friends. Gold is silver. Gold. Yung gold muna. Si Brother Billy muna. Si Brother Billy muna bigay ng para medyo matagal eh. Maganda lang nagkasama. Salamat para pumunta dito. At kanina nabigla din ako eh. Tumawag si Brother Jeremy. Pauwi na rin siya. So, na-request lang po siya sa akin nung nakaraan.
kailan lang kasi yung panahon na halos hindi ko matingnan ang buhay si Jeremy. Amen. Pero napakaganda talaga ang loob ng Panginoon. At praise God na nasurvive yung trials nangyari sa buhay. Lagi kitang pinagdadasal na patuloy ka pa rin maglingkod sa Panginoon. At nakita ko ang loob ko na lagi mong aralahanin ba nandiyan na ang Panginoon na malapit napakalaking blessing yung nangyari sa'yo na pinakita ng Panginoon na nandun talaga siya buhay ng Panginoon. Amen. Si Brother Billy, siya yung isa sa una na nakita kasi kay Brother Jeremy ng lakabinti. Una siya, tapos sumunod kami doon. Kung makita mo lang kasi si Brother Jeremy talagang hindi mo mabilib na mabuhay talaga si Brother Jeremy. So ganyan katindi ito yung kaya yung experience na yan, hindi talaga maalis yung sa isip namin. Kami ni Brother Mar, Brother Billy, si Sister Del. Sister Del, yun ang ano. So, yung bumalik yung verse na yan, talagang nakapahirap yun. And itawagin ko sa iyo yung bunga ni Brother Jeremy, si Brother Dennis. First ko namin si Brother Dennis nung sa rehabilitation sila. Classmate ni Brother Jeremy daw. Dahil yung rehabilitation nila. Amen. Salamat ako kay Brother Jeremy. Dahil kung hindi hindi ako nakakita sa naalala ko nung meron pa kami sa medical city na lagi niya ako yung tinawag ko study. Kaya doon ko nalagas na Amen. Next si Brother Mark kasi siya yung pangatlong malapit sa puso ni Brother Jeremy. so, malamig eh. Malamig yung umiinit sa usapan eh. Sila po yung sila po yung special yung kanilang ambulance. Parehong helicopter. Muhammad. Siya po ay napanggarin na sinasaglan. Diba, no? Ang kanyang paano man nagaling dalawa. Siya rin, pero pareho silang ang common na nila yung helicopter. Kaya gusto rin dalawa. At ako yung nagpasalamat ng Panginoon talaga na nung matignan na magsasama ni Brother Ronald, nung makita namin siya, hindi kami nakaimik kasi talagang ayaw namin balikan pero binabalikan natin kasi yung kapangyarihan ng Panginoon paano gumawa, no? Yun ang mahalaga doon eh. Nabuhay siya. Parang natin ito. At totoo po yung sinabi nila, hindi lang siya matiknan sa kanyang kalagayan. At tinanong po namin nursing term. Kasi talagang doon na kami.
Sabi niya, sister, ano ba yung gumagawa sa bibig niya? Hininga niya ba yun? Ano? Sabi niya, life support na lang yung heart. So, hindi pa kami nung palampakan, yung ano kami, kasama yung ano doon. At hindi ko siya makilala ng direct yun kasi mataba siya, mataba siya. Kasi tawag ko siya siguro. At salamat sa Panginoon sapagkat sabi ko nga, nakita namin yung kapangyarihan ng Panginoon. Yun ang napakahalaga ron at bigyan ng bagong buhay. At ando pa rin sa pananampalataya. At hindi namin makakalimutan yung ginawa ng Panginoon kayo. Minsan na kami po ay nanghihilap pero pag isipin mo yung nangyari, yun ang nagbibigay ng kalakasan na ang Panginoon talagang buhay at gumagawa. Salamat sa Panginoon at ito ay iwala mo na kami. Kung di man tayo magkita muli ay sa heaven. Never say goodbye. Never say goodbye. Salamat sa Panginoon. Amen. Tawagin ko si Sister Raylene. Ay, matagal. Magandang gabi po sa lahat. Nagulat din ako kanina, nabasa ko yung message ni Brother Jan. Pasalamat din ako dun sa kasamahan niya sa work. Si Makalala. Rob Sandoval. Na nag-introduce sa akin. Kasi si Jeremy daw, ka-office mate sila, ay pa-office. So, first time tinawagan ko pareho kami yung Bisaya. So, ayun, remember ko lang that, siya laging, yung kuya ko laging sinusundo namin siya, sinusundo at siya. He's very faithful and nakita ko yung puso niya na, yun nga, yung, meron siyang, he's very kind heart. Kaya this, hindi mabait dahil sa anak tayo ng Panginoon, andun na yung naka-instill na gumawa ng mabuti. Ang maalala ko lagi sa kanya, lagi ang pinag-usapan sa sasakyan or sa amang kami na kausap niya. Lagi niya i-insist, he's always standing na dahil ang tipid niyang Bible ay King James 16:11. Yun yung naalala ko lagi sa kanya. And mahirap masakit na isipin na napakalungkot yung nangyari. Brother Jeremy, hindi ito, nandun ako sa Metropolitan in EBC. Doon ako nag-a-attend na, natagal na, pero hindi lang ako, pero yung EBC ay laging pinagdadasal ka si Irene. And pasalamat tayo dyan. Alam natin na yung mga promises ni God, we're believing that yung mga words niya sa salita niya through the Bible ay He is a powerful God and we believe na walang imposible para sa Kanya. And salamat sa Panginoon sa Kanyang grace, sa Kanyang love, and sa Kanyang awa na meron tayo. Yun ang masarap sa atin ng Christian kasi we're always praying the love of God na nasa ang favor niya lagi nasa atin. And we're still praying for you at sa Tata Irene sa pamilya niyo back sa Pilipinas. Sa pag-travel mo na God will continue to bless you and Irene and para sa future and continue to serve God. Ano na patuloy ka kayo na you're always faithful. Thank you for the friendship and thank you for the family of God na laging nandiyan na nagsusupport sa atin at nagmamahal sa atin. Amen. Being married in regards to Amen. Si Sister Joyce. Medyo matagal na kakilala si Brother Jeremy. Belia ko pa nagpo-Belia. Si Belia, karoon pa na si Belia. Masunod pa lang, masunod. Susunod. Pero kay Brother Jeremy, tunay na
pa tapos ilag yung mission ko dito kaya bigyan ka pa ng Panginoon ng second life. Matagal-tagal na rin namin siya nakasama dito sa Berea ever since. And nung una, tahimik lang siya, mga kapatid niya, si Kuya Jessie, si Brother Marvin. Pero ano pala siya, malalim. Malalim yung, what I mean, yung kanyang yung nalalaman niya patungkol sa Bible. And pagpatuloy mo lang yan, Brad, panalangin lang namin sa iyo. Saan naman na rin ang Panginoon, may the Lord fight you faithful. Amen. Together with Sister Irene, the guards na nasa kanya. Amen. Hindi man tayo magkita dito sa Pilipinas. Dito ulit tayo. Sa Davao. Punta ka. Hindi pa sa langit. Sa Davao na pa. Yun lang po. Amen. Si Belia. Ayaw kong balikan yung pangit na itsura ni Jeremy. Ang masasabi ko lang is, continue to serve the Lord, saan ka man doon, at be strong. Amen. 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 Si Brother Ronald Ignacio. Kay Brad Jeremy. So, sabi nga yung si James, a fervent, effective prayer of the righteous availeth much. Truly, that during your critical moment in your life, maraming Kristiyano na nalangin sa'yo. That is one of the reason at hindi pa talaga will ng Panginoon. That's why you still with us. And just remember na kami ay laging sa tabi mo, beside you, na supportan ka whatever your decision in life. So, how that you are living with us. So, and then yung aming prayer pa rin sa iyo, hindi mawawala yun. Whatever yung magiging plans, sa message niya natin kanina, ay kailangan i-consult muna natin sa Panginoon. And whatever it is, diba? Good intentions tayo, maganda yung ano natin. But is it the will of God? So ganun pa rin. Just always consult first with the Lord kung ano yung will niya. And I pray that everything will be okay, will be alright. And sabi nga during your moment na kailangan mo ng panalangin, say that yung Metropolitan Bible Baptist Church, if Richard Larry, included ka talaga sa prayer herald during that time. Maybe until now. Until now. So, we praise dahil maraming Kristiyano na nanalangin sa'yo. At yun ang isang bagay na pwede namin ibaon sa'yo, hindi sa iyong pag-uwi sa Pilipinas. So, muli, Brother Jeremy, God bless at yung prayer namin ay lagi na sa'yo. Amen. Tawagin natin yung representative lang ng visitors. Kung sino lang sa inyo. Wag sige, Brad. Magandang gabi po sa lahat. Magandang gabi. Kami po yung